Buwisit na buhay ito. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Anong gusto mo? Magtambay ako rito sa bahay at maging palamunin mo? Nakakahiya naman yata yun bilang lalaki. Alam mong hindi yan ang pinupunto ko, Dante. Ang akin lang naman, walang problema kung magtatrabaho ka rin, pero sana iniintindi mo ang sitwasyon ng anak natin. May iwan niya mag-isa rito, walang kasama. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Bakit hindi ikaw ang huminto sa pagtatrabaho at magbantay sa anak natin? Hindi ba dapat ikaw ang nag-aalaga sa kanya rito? Sobrang taas kasi ng pride mo eh. Yan ang problema mo. Ayaw mo magpatalo. Gusto mo, mas mataas ang nararating mo. Hindi ko kasalanan kung nakapagtapos ako at may pinag-aralan. Hindi ko sasayangin ang ilang taon ko sa kolehiyo para lang maging yaya ng anak natin. Sinasabi mo bang dapat akong maging taong bahay dahil di ako nakapagtapos, ha? Na dapat hindi ako magtrabaho dahil wala akong alam? Yung bang gusto mong iparating sa akin, ha, Marisa? Yung ba? Wala akong sinasabing ganyan, Dante. Sa bibig mo lang galing yan. At kahit kailan, hindi naging mababa ang tingin ko sa'yo. Sus, nagbabalinis ka pa. Yun naman talaga ang pinupunto mo eh. Ayaw mo lang sabihin ang harap-harapan sa akin. Pasensya na kung yun na pag-asawa mo isang habak na tao lamang. Hindi ako nakapagtapos. Kahit di ako nakakapasok sa magagandang trabaho. Pero pinilit ko, Marisa. Pinilit ko. Ginawa kong lahat para maging ama sa anak natin. At ginagawa ko rin ang lahat para matustusan kayo. Isang pakiusap lang ang hinihiling ko, Dante. Isa lang. Ako magtatrabaho at ikaw munang may iwan dito. Bakit ba ang hirap-hirap ipaunawa nun sa'yo? Hindi yun nakakahiya. Dahil para naman yun sa anak natin. Para sa anak natin? Ha? O para sa sarili mo? Kilalang-kilala na kita noon pa man, Marisa. Mataas kang mangarap. Lahat ng bagay gusto mong marating. Kahit alam mong may mga nasasaktan ka ng tao. Ano to, Dante? Ungkata na ba ito na nakaraan? Sige, kung yan ang gusto mo, magsimula tayo. Kasunod ng huling sigaw ni Mama, narinig ko ang malakas na kalabog sa lamesa. Hudyat na lumalaki at hahaba na naman ang awayan nila. Hindi ko tuloy maiwasang muling mapaiyak. Ganito na lang kasi ang araw-araw na eksenang nakikita at naririnig ko sa aking mga magulang. Palagi po silang ganito. Palagi silang nag-aaway at nagsusumbatan sa mga bagay na sila rin naman sana ang may gusto. Habang ako, heto, naiipit sa gitna. Naroon sila sa sala at ako naman ay nagkukulong lang sa aking kwarto. Nakaunan na ako, nakatalukbong, tapos tinakpan ko ang dalawang tenga ko. Pero kahit na anong gawin ko, dinig na dinig ko pa rin ang sumbatan nila. At nagsimula na nga si Mama. Ipapaalala ko lamang sa iyo, Dante, na muntik na akong hindi makapagtapos dahil maaga mo akong binuntis. Halos itakwil na ako ng mga magulang ko noon. Dahil sa hindi mo pagpipigil sa sarili mo. Bakit ako lang ba may kasalanan doon, ha? Nagawa ko ang bagay na yun dahil ginusto mo rin. May nangyari sa atin dahil ikaw mismo ang umakit sa akin para gawin yun. Lasing ako noon, Dante. Lasing ako. At ikaw ang lalaki sa ating dalawa. Dapat ikaw ang unang nakaintindi sa sitwasyon. At ikaw na sana ang umiwas. Ibig sabihin, kasalanan na nabuntis kita at nagkaanak tayo? Sana, noon mo pa pinaalala sa akin. Dahil pwede naman nating ipa-abort ang bata. Pero nung ginawa mo, tiniis mo. At kahit araw-araw mo akong sinisisi, hindi ako sumuko. Pinakasalan pa nga kita eh. Kahit walang-wala ako ng mga panahong yun. Para lang masabi na nakasal ka muna bago nabuntis. Wala ka namang ginastos nun ha. Kahit labag sa loob ko. Lumapit ako sa mga magulang ko para lang maikasal tayo. Oo, naikasal nga tayo nang dahil sa kanila. Pero anong nangyari? Palagi naman akong sinusumbatan ng tatay mong akala niya siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Kaya ayaw na ayaw ko silang nakikita eh. Wala silang pinagkaiba sa'yo. Huwag na huwag mong idadamay ang mga magulang ko dito dati. Sila ang tumulong, kaya dapat ay magpasalamat ka
kaysa ang magreklamo at magalit ka sa kanila. Kahit kailan, hindi ako magpapasalamat sa tulong na alam ko namang labag sa loob nila. Mas mabuti nang makita nila akong masamang tao kaysa naman magmalinis pa kahit hindi naman totoo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo napaka-perfect din ng mga magulang mo. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo nagawang imbitahan ang sarili mong ama dahil sabi mo nga, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi na rin ako magtataka kung bakit dahil ganyan ang ugali mo. Wag na wag mong babanggitin na walang yakong ama rito. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko dati, Marisa. Kaya wala kang karapatang husgahan ako. Halika nga rito! Bitiwan mo ako, Dante! Ano ba? Bitiwan mo ako! Tama na! Nasasaktan ako! Doon na talaga naubos ang pasensya ko. Hindi na ako nakapagpigil. Bumangon ako mula sa kama at mabilis na lumabas ng kwarto. Pagkabukas ko ng pinto, saktong naabutan ko si Papa na mahigpit ang pagkakahawak sa braso ni Mama. Tapos, nakaamba na ang kamay niya para manampal. Sa sobrang inis at galit, hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw na ako sa mismong mukha nila. Tama na! Tama na, pwede ba? Kailangan ba talagang umabot sa sakitan para lamang may manalo sa inyo? At pwede ba? Huwag niyo nang ipagsigawan na naging pabigat ako pagkakamali niyong dalawa. Nandito ako, Ma, Pa. Tao ako. May pakiramdam din ako. Nasasaktan ako sa lahat ng mga naririnig ko sa inyo. Matapos sabihin yon, ay doon lang binitiwan ni Papa ang braso ni Mama. Kita ko ang pagyuko ni Papa dahil sa kahihiyan at ang mama ko naman ay napapatingin sa ibang direksyon habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sorry anak, hindi namin intensyon na magsigawan at mag-away ng ganito. Pasensya ka na talaga. Tingnan mo, kahit sa harap ng anak mo, ay nagagawa mo pa rin magsinungaling. Eh, anong gusto mong gawin ko? Ipamukha sa kanya na hindi tayo okay? Bakit hindi? Total palagi naman niyang naririnig na nag-aaway tayong dalawa. Kaya hindi natin kailangan pang magplastikan dito. Ganun ba? O sige, kung yan ang gusto mo Sinabi ng tama na Ano ba? Tama na! Pambihira kayo. Bakit bang si palagi niyo akong pinag-aawayan? Saka bakit palagi kayo nagsusumbatan sa mga nakaraan niyo? Mahal niyo pa ba ang isa't isa? Masaya pa ba kayo? Kung hindi na, bakit nagsasama pa kayo? Natigilan sila sa pagsigaw ko. Pareho silang napatingin sa akin. Dahan-dahang binaba ni Papa ang kamay niya at tuluyang binitiwan ang braso ni Mama. Saglit silang nagkatinginan. Baka sa mga mukha nila na nabigla sila sa mga lumabas sa bibig ko. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong sala. Akala ko ay natauhan na sila. Akala ko dahil nakita nilang umiiyak at nagmamakaawa na ako sa harapan nila, titigil na sila, na baka sakaling na-realize nilang nasisira na yung pamilya namin at kailangan na nila na mag-ayos. Pero mali pala ako. Dahil ang inakala kong katapusan ng mga away nila, simula pa lang pala. Hindi ko inasahan na mas lalala pala ang gulo. Alam mo, tama ang anak mo, Dante. Tama siya. Bakit nga ba pinipilit pa natin to kung araw-araw na lang tayong ganito? Siguro nga, mas mabuti pang tapusin na natin ito. Aalis na ako. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Tila biglang naglaho ang tapang niya kanina nang saktan niya si Mama. Nakita ko kung paano siya biglang nataranta at namutla ng mabilis na maglakad si Mama papunta sa kwarto nila para kumuha ng malaking bag. Teka Marisa, teka. Ano ba, saan ka mapupunta? Wag naman ganito. Dadala lang tayo pareho sa galit. Mag-usap muna tayo ng maayos. Huwag mo na akong pipigilan, Dante. Hayaan mo na akong umalis.
Ayoko na sa pamamahay na to. Gusto mo magtrabaho, di ba? Gusto mo patunayan ang sarili mo? Sige, gawin mo. Dahil ako, gagawin ko na rin kung ano ang gusto ko. Marisa naman, parang awa mo na. Hindi mo kailangang umalis. Pakiusap naman. Huwag mo kaming iwanan ni Kiko. Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon, Dante. Ikaw ang may kasalanan nito. Kaya ikaw ang magdusa. Magsama kayong mag-ama. Ma, wag! Pakiusap, ma. Wag mo kaming iwan dito. Dito ka lang, ma. Parang awa mo naman na, ma. Wala na akong nagawa. Nang tuluyang umalis si Mama, naiwan si Papa sa tapat ng pinto. Nakaluhod din katulad ko at pareho kaming humahagulgol. Rinig na rinig ko ang matinding pagsisisi sa pag-iyak niya. Dahan-dahan akong lumapit at niyakap ko siya ng sobrang higpit. Nang mga oras na yon, hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Naisip ko, kung hindi lang sana ako nagsalita, kung hindi lang sana ako nakisali sa away nila, baka hindi umalis si Mama. Baka nandito pa rin siya sa bahay namin. Lumipas ang mga linggo. Naging parang madilim na kuweba ang bahay namin. Sobrang tahimik, napakalamig, at higit sa lahat, ang lungkot-lungkot. Napilitan din akong huminto sa pag-aaral kasi nahirapan si Papa na makahanap ng trabaho. Hanggang sa isang araw, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Kailangan daw niyang gawin yon para hindi tuluyang masira ang buhay at mga pangarap ko. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano po yun, pa? Sa isang araw, dadaan dito ang tita mo para sunduin ka. Iuuwi ka muna niya sa probinsya, kay Lolo Ambu mo. Galing kasi siyang abroad, kaya nakiusap ako na isabay ka na niya para libre na yung pamasahe mo. Po, bakit di po ko ipapadala ron, pa? Di ba sabi niyo masama ang ugali ni Lolo? Baka hindi po ako maging okay doon. Baka magaya po ako sa inyo na napabayaan niya po dati. Anak, makinig ka. Kahit ganun ang nangyari sa akin sa kamay ng Lolo Ambu mo, hindi ibig sabihin na ganun din ang gagawin niya sa'yo. Oo, sabihin natin may tampo ko sa kanya. May sama ako ng loob sa kanya. Pero labas ka ron. Hindi ka niya pag-iinitan. Hindi po tayo sigurado ron, pa. Tapos wala pa kayo doon para ipagtanggol ako. Dito na lang po ako. Sige na po. Promise po, hindi po ako magpapasaway. Kahit umalis kayo para magtrabaho. Dito lang po ako sa bahay. Mananahimik ako rito. Alam ko naman yun, anak. Pero hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Paano? Kung may mangyaring masama sa akin tapos mag-isa ka lang dito? O paano kung ikaw naman ang mapahamak nang wala ako? Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Doon sa probinsya, kahit papano, pamilya pa rin natin ang kasama mo ron. Eh di kay mama na lang po. Sa kanya na lang po ako iwan kung ayaw niyo na rin po sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya bago siya umalis? Malinaw na ayaw niya sa atin, anak. Saka hindi kita dadalhin sa kanya. Lalo na sa mga magulang niya. Si Lolo Ambu mo, kahit may galit ako sa kanya, alam kong magiging ligtas ka ron. Kesa naman sa mga lolo at lola mo sa side ng mama mo na araw-araw kang susumbatan at paparinggan. O ano, gusto ba yun? Hindi po. Mas gusto ko pong dito na lang po tayo sa bahay natin. Gustuhin ko man, anak. Wala na akong ibang pagpipilian. Huwag kang mag-alala. Kapag naging maayos na ang lahat, kukunin kaagad kita. Kapag nakahanap na ako ng maayos sa trabaho, magsasama ulit tayo. Pangako yan. Promise po yan, pa. Hindi niyo po ako kakalimutan dun, ha? Promise, anak. Aayusin ko lang itong mga problema ko rito. Kapag okay na, babalik tayo sa dati. Sa ngayon, mas mabuting umuwi ka na muna ng probinsya, dun sa lolo mo, para maituloy mo na rin ang pag-aaral mo.
Sayang ang panahon eh. Sige po pa, aasahan ko po yan. Pero bakit hindi po kayo ang maghahatid sa akin doon? Gaya nga ng sabi ko, nakiusap lang ako kay tita mo na isabay ka para libre na ang pamasahe. Wala kasi talaga tayong pera ngayon. Isa pa, hindi pa rin ako handang harapin ang lolo ambo mo. Ilang dekada na kaming hindi nagkikita at nag-uusap. Sana lang nagbago na siya. Lalo na ngayon na makikita niya na ang nag-iisa niyang apo at ikaw yung Kiko. Mag-iingat ka ron, anak, ha? Lumipas ang ilang araw. Dumating na nga si tita, kasama ang asawa niyang foreigner. Tulad ng sabi ni Papa, isinabay nila ako sa biyahe papunta sa isang baryo sa Iloilo. Pagdating namin sa isang lumang bahay, kinausap muna saglit ni tita ang isang matandang lalaki. Tapos ay ipinakilala niya ako. Pinaliwanag din niya kagad na laking Maynila ako, kaya hindi ako nakakaintindi ng salita nila roon. Bago pa man makapagsalita ang matanda, nagkatitigan muna kaming dalawa. Halatang halata ko kagad ang katandaan niya. Puro puti na kasi ang buhok niya, pati na ang balbas. May hawak din siyang tungkod, tapos ay medyo nakakuba na ang tayo niya. Ito na pala ang anak ni Dante. Nakasawa na pala ang lokong yun. At may apo na pala ako sa kanya. Kumusta ka, iyo? Ayos lang po. Nalulungkot ako dahil sa nangyaring paghihiwalay ng mga magulang mo. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan pero ipagdadasal ko na sana maging maayos at maging buo muli ang pamilya ninyo. Yun din naman po ang palagi kong dasal araw-araw. Huwag kang magalala. Makapangyarihan at mahabagin ng Diyos. Hindi siya magbibigay ng ganitong pagsubok kung hindi natin malalampasan. Sigurado ako may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Saka mabait ang papa mo, Dante. Alam kong hindi siya papayag na hindi magiging maayos ang lahat. Sana nga po, maging maayos na po ang lahat. Mukhang mahihain ka. Ayos lang yan. Naninibago ka lang din siguro, lalo na sa akin. Wala bang naikikwento ang Papa Dante mo sa'yo tungkol sa akin? Gusto ko sanang sumagot sa tanong niya, pero umiling na lang ako. Naalala ko kasi ang mga kwento ni Papa. Sabi niya, wala raw pakialam si Lolo Ambo sa kanya noon. Pinabayaan daw siya at halos hindi na ituring na anak. Madalas daw kasing gabi na kung umuwi si Lolo, tapos hindi man lang siya pinapansin. Ang lagi daw rason nito, sobrang pagod daw at kailangan ng matinding pahinga. Kaya tumatak na sa isip ni Papa na tuluyan na siyang pinabayaan ng sarili niyang ama. Mukhang may tampo pa nga ang Papa Dante mo sa akin. Kahit pangalan ko, hindi niya yata nabanggit sa'yo. Hindi ko naman siya masisisi dahil may mga bagay siyang hindi nakikita at naiintindihan nung mga panahong yon. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ano pong hindi naiintindihan ni Papa noon? Wala yun na po. Hayaan mo na. Matagal na rin namang nangyari yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, masaya ko na natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At tignan mo nga naman, binigyan pa niya ako ng napakagwapong apo. At isa pang nakakatuwa, sa akin kanya ipinagkatiwala. Akala ko kasi ay tuluyan niya na akong kinalimutan bilang ama niya. Wala naman po sigurong anak ang kayang tuluyang makalimot sa magulang nila, Lolo. Si Papa po, hindi man siya naging perpektong tatay sa akin. At kahit nagkahiwalay sila ni Mama, mahal na mahal ko pa rin po siya. Kahit magkalayo kami ngayon, hindi ko po siya makakalimutan. Sana naging ganyan din ang pag-iisip nga noong mga panahong madalas akong wala sa tabi niya. Ay, kung may babalik ko lang sana ang panahon, Kiko. Araw-araw ko siyang aalagaan para hindi siya nakaramdam ng pangungulila.
Naaalala naman po siguro kayo nun, Lo. Kung hindi po di sana hindi niya po ako pinadala rito sa inyo, di ba? Sa inyo po niya ako mas pinagkatiwala kaysa sa side po ni Mama. Sa bagay may punto ka riyan. Nakatutuwa kang bata ka. Kaya habang nandito ka, ikaw na muna ang aasikasuhin at aalagaan ko. Pambawi man lang sa papa mo. Ay, apo, marami akong ikikwento sa'yo at sana marami ka rin matutunan habang nandito ka sa ating probinsya. Bakit, Lo? Ano pong meron dito sa lugar nyo? Nako, marami. Pero malalaman mo rin yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, pumasok na muna tayo sa loob para makapagpahinga ka. Ang haba pa naman ng biyahe nyo mula Maynila. Abay, teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po Medyo gutom na po ako. Ay, tama-tama. Katatapos ko lamang magluto ng puto. Pero hindi to yung ordinaryong putong nabibili nyo sa labas, ha? Gawa ito sa kamoting kahoy. Alam mo ba yun? Yung puto po alam ko, pero yung kamoting kahoy po, nakakain po ba yun? Oo naman. Paborito ito ng papa mo noon. Halika sa kusina. Nang matikman mo at makapagmerienda na tayo. Pumasok na kami sa loob ng lumang bahay habang kumakain kami ng putong kamoting kahoy na in fairness, masarap nga. Tuloy-tuloy pa rin si Lolo Ambo sa pagkikwento. Para siyang batang nakahanap ng bagong kalaro. Sobrang excited na ibinida ang mga pinagdaanan niya. Sa loob ng halos isang araw na pag-uusap namin, ang dami ko na kagad nalaman tungkol sa kanya at lalo na tungkol dito sa baryo. Dati raw kasi, sobrang gulo ng lugar na to. May mga naghahasik daw ng lagim na parang hindi pangkaraniwang mga tao. Buti na lang daw, may dumating na isang tagapagligtas noon. Siya raw ang taong humarap at kumalaban sa mga nanggugulo rito hanggang sa mapalayas niya ang mga yon. Dahil daw sa taong yon, nagkaroon ulit ng kapayapaan sa buong baryo. Siyempre, dahil laking Maynila ako at parang sa pelikula ko lang naririnig ang mga ganong eksena, na-curious ako ng sobra, kaya hindi ko na napigilang magtanong. Lo, sino po ba yung tagapagligtas po na tinutukoy nyo? Saka, anong klase po ba ang mga kalaban niya? Sabi nyo kasi nag-aasik ng lagim Mga demonyo po ba? Hindi, iho. Hindi demonyo ang mga kalaban niya. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa'yo dahil baka matakot ka. Pero, matagal na silang wala rito. Dahil nga, sa tagapagligtas na tinutukoy ko. Sino nga po siya? Kilala siya sa pangalang Apong Abo. Dahil lahat ng mga nakakalaban niya ay nasusunog at nagiging abo mula sa kanyang malakas na sandata. Oh, parang may powers po pala siya. Ang galing naman. Oo, may kapangyarihan talaga siya, iyo. Walang kahit sinong masamang nilalang ang nakakalapit sa kanya. Kinatatakutan siya. Iniiwasan. Lo, nasan po siya ngayon? Ngayon sa pagkakarinig ko, ay namumuhay na siya na mag-isa at payapa. Kumbaga namaingan na siya sa tungkulin. Dahil gaya nga ng sabi ko, payapa na rin ang aming baryo. Kaya, hindi na rin nakikita pa ng mga tao si Apong Abo. Alam po ba ni Papa ang tungkol sa kanya? Base po kasi sa kwento nyo, matagal na po nangyari yun. Bata pa po si Papa nun. Sa totoo niyan, hindi alam ng Papa Dante mo. Hindi po. Hindi pa niya nakikita si Apong Abo? Hindi pa dahil hindi rin naman siya interesado nun. Hindi siya naniniwala na ang tao ay kayang magkaroon ng kakayahan at kapangyarihan. Kaya hindi ko na rin ipinaalam sa kanya. Para na rin sa kaligtasan niya, para na rin sa, alam mo na, Dahil po ba sa napabayaan niyo siya noon? Teka, paano mong nalaman ng bagay na yan? Akala ko ba
Hindi niya ako nababanggit sa'yo. Ay, ano po kasi? Nabanggit niyo po kanina na madalas kayong wala sa tabi ni Papa noon. Kaya naisip ko po na napapabayaan niyo po siya. Ay. Oo nga, tama ka. Napabayaan ko nga siya noon, iyo. Hindi ko naman talaga intensyon na gano'n na mangyari, pero mas mabuti na rin yun kahit papaano nagpakalayo-layo siya at napunta sa lugar na tahimik at payapa. Sa Maynila po, hindi po tahimik doon. Magulo po at maingay po doon sa syudad. Hindi naman yan ang pinupunto ko, iyo. Pero sige, mukhang gando na rin naman ang gusto kong sabihin. Kung titignan nga naman, mas payapa na ang baryo kaysa sa syudad na pinanggalingan mo. Nagpatuloy si Lolo Ambo sa pagkukwento. Kaya raw pala madalas niyang naiiwan si Papa noon kasi panggabi ang trabaho niya. Yun daw ang oras ng pasok niya. Tapos pag uwi ng umaga, bagsak na kagad sa tulog dahil sa sobrang puyat at pagod. Kaya siguro ganun na lang ang naging tampo at sama ng loob ni Papa sa kanya dahil hindi niya naiintindihan ang sitwasyon noon. Samantala, sa paglipas ng mga linggo, ay nasanay na ako sa araw-araw na pamumuhay ni Lolo Ambo dahil hindi pa ako makakapasok ng eskwelahan. Madalas na sumasama ako sa kanya sa bukid para magtanim, magdilig, at umani ng kanyang mga pananim. Palagi akong excited na sumama sa kanya dahil na rin sa bago ang lahat sa akin. Doon ko na rin siya mas nakilala at minsan hindi ko maiwasang mapaisip sa naging kwento ng papa ko. Para kasing ang layo-layo ng kanyang deskripsyon tungkol kay Lolo Ambo na masungit, pabaya, at masama ang ugali. Naisip ko na lang na baka nagbago na talaga siya. Ilang dekada na rin naman kasi ang lumipas. Matiwasay na sana ang araw-araw ko rito hanggang sa may nangyari isang hapon. Habang busy ako sa pamimitas ng sitaw sa bukid, may isang lalaking bigla na lamang sumulpot at patakbong lumapit sa akin. Hingal na hingal siya at tagaktak ang pawis sa buong muka na akala mo hinabol ng 10 asong ulol. Bakas na bakas sa mukha niya ang matinding kaba at takot. Lolo Ambo! Nasaan si Lolo Ambo? Kailangan ko siya makausap. May nalaman ako sa kabilang baryo. Kailangan niya marinig to. Nandun po sa kubo. Nagpapahinga po. Kuya, okay lang po ba kayo? Bakit parang takot na takot po kayo? Dapat lang talaga ako matakot, bata. Kasi, itong kapayapaan natin dito sa baryo, mukhang masisira na naman dahil sa mga narinig ko. Oh, teka, bakit po? Ano po ba narinig nyo? May nangyari po bang masama rito sa atin? Mukhang wala kang alam sa mga nangyayari dito, no? Sa bagay, ikaw nga pala yung apo niyang galing Maynila. Hindi ka rin naman maniniwala kahit sabihin ko sa'yo eh. Sabihin niyo po sa akin, maniniwala po ako. Kitang-kita naman po kasi sa itsura niyo na seryoso po kayo at hindi po kayo nagbibiro eh. Aswang. Aswang, bata. Babalik na ang mga aswang dito sa baryo natin. Ano? Aswang? Tama po ba yung narinig ko? Aswang talaga? Oo, aswang nga. Teka, bakit parang hindi ka man lang natatakot? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ko po alam eh. Hindi ko rin po kasi sure kung maniniwala ba ako o hindi kasi sa mga pelikula ko lang naman po napapanood yung mga aswang-aswang. Pero, mukha naman po kasi kayong nagsasabi ng totoo. Kaya, naguguluhan din ako eh. Ibang klase ka rin Kadalasan kasi sa mga bata, lalo na yung mga laking syudad, takot na takot kagad kapag naririnig ang salitang aswang. Pero ikaw, hindi ka man lang umurap o nanginig. Kakaiba ka. Nang mga sandaling yon, ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ba hindi ako nakaramdam ng kaba o takot matapos marinig ang mga sinabi ng lalaki. Sa totoo nga niyan, ay para akong naging curious at excited na malaman ang tungkol dito. Isa rin kasi ito sa mga hindi ko masyadong naririnig o nakakaengkwentro sa Maynila. Mga bagay
na gusto kong maranasan ng personal. Nandito na po ba yung mga aswang, kuya? Nasaan po sila? Tila hindi makapaniwala si Kuya Berto sa naging tanong ko. Imbis kasi na manginig ako sa takot, parang naghahanap pa yata ako. Grabe, ibang-iba ka talaga, bata. Wala man lang kabahid-bahid ng takot ang mukha mo. Para kang si Lolo Ambo nung unang araw. Matapang, walang inuurungan. Lalo na sa tuwing may makakalaban siyang mga... Berto, nandito ka na pala. Napatalon ako ng bahagya sa gulat. Paglingon ko, nakatayo na pala si Lolo Ambo sa likuran namin. Hawak ang tungkod niya. Madilim ang aura ng mukha niya at halatang hindi niya nagustuhan ang mga narinig niyang lumalabas sa bibig ni Kuya Berto. Sa tingin ko, napapasobra na yata ang mga kwento mo. Di ba ang usapan natin sa akin mo lang muna ididiretso mga ganyang klase ng balita? Hindi niya po ba alam yung tungkol sa... Okay po, Lolo Ambo. Nakuha ko na po. Pasensya na po. Kung ano man yan dala mong mahalagang balita, doon na natin sa loob pag-usapan. Kiko Apo, pumunta ka muna roon sa bandang dulo ng bukid natin. Manguha ka ng mga saluyot. Damihan mo Gusto ko punuin mo ang isang balde. Ho? Isang punong balde po? Lo, parang ang dami naman po masyado nun. Baka abutin po ko ng siyam-siyam doon. Mamimigay kasi tayo sa mga kapitbahay kaya kailangan marami. Sige na. Umpisa mo na para matapos mo kagad bago pa tuluyang magdilim ang langit. Halika na sa loob, Berto. Wala na akong nagawa, kundi tumango na lang sa inutos ni Lolo Ambo. Pero bago ko tumalikod at maglakad papunta sa dulo ng bukid, nakita ko pang ngumiti ng pilit si Lolo kay Kuya Berto, tapos pasimple niya itong kinurot sa tagiliran. Kahit hindi nila sabihin, halatang halata naman na may importante silang pag-uusapan. Mga sikretong ayaw nilang iparinig sa akin. Pero dahil tumatak na talaga sa isip ko ang salitang aswang, ramdam kong may kinalaman doon ang pag-uusapan nila. Inabot din ako ng halos 2 oras bago ko napuno ang balde ng saluyot. Saktong pagbalik ko sa kubo, tapos na rin silang mag-usap. Nagpaalam na si Kuya Berto kay Lolo, pero bago siya tuluyang maglakad palayo, lumingon pa siya sa akin saglit, tapos ngumiti nang nakakaloko. Nang makaalis na siya, tahimik lang din akong sumunod kay Lolo Ambo, pabalik sa bahay. Pagsapit ng gabi, habang sabay kaming kumakain sa hapag, pilit kong pinipigilan ang bibig ko. Kaso, hindi talaga mawala sa isip ko ang mga binitiwang salita ni Kuya Berto kaninang hapon. Kaya sa huli, hindi ko na napigilang magtanong. Lo, totoo po ba yung mga aswang? Totoo po bang magbabalik na sila sa baryong to? Sinabi ba ni Berto yan sa'yo? Opo, kanina po nung bago po kayo mag-usap. Ay, nako, si Berto talaga. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa aswang. Ilaan mo na lang ang panahon mo sa pagbabasa ng mga libro para kapag dumating na ang araw ng pasukan, ay nakahanda ka. Bakit niyo po iniiba ang usapan, Lo? Wala po ba akong karapatan na malaman ng tungkol sa mga aswang? Alam ko naman pong hindi nagbibiro si Kuya Berto kanina nung sabihin niya sa akin yon. Seryoso ka ba talaga, Kiko? Gusto mo ba talaga marinig ang tungkol sa kanila? Oo naman po, Lo. Marami na po kayong naikwento sa akin tungkol po sa baryo, pero ang aswang, hindi niyo pa po nababanggit sa akin. Pasensya na. Dahil hindi lang ako nasanay na magkwento nito sa kadugo ko. Noong mga panahon kasing nagsasabi ako sa Papa Dante mo, hindi siya naniniwala sa akin. Hindi siya nakikinig. Hindi niya ako naiintindihan. Dahil baka po, akala niya na hindi po kayo nagsasabi ng totoo. Minsan po kasi may mga bagay na
kailangan nating ulit-ulitin para maintindihan ng mga taong nakapaligid sa atin. Tama ka nga, Kiko. Hindi ko na rin kasi sinubukan pang kausapin ulit ang Papa Dante mo tungkol sa ganitong usapin. Hayaan mo. Handa kong sabihin sa'yo ang tungkol sa mga aswang. Sige po, excited na po ako, Lo. Ang aswang ay isang uri ng nilalang na nagkalat sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, lalo na sa mga liblib na baryo. Kagaya na lamang nitong lugar natin. May iba't ibang uri din ng aswang at ilan sa mga ito ay ang wakwak at tiktik na kilalang nag-aasik noon ng lagim sa ating baryo. Sila po ang tinutukoy niyong mga nanggulo noon dito, Lo? Ganun na nga, Kiko. Sila nga ang hindi ko mabanggit-banggit sa iyo noong nakaraan. Akala ko kasi ay katatakutan mo ang lugar natin kapag sinabi ko yun sa iyo. Ano po bang itsura nila, Lolo Ambo? Kagaya po ba sila ng mga napapanood ko po sa telebisyon? Hindi nalalayo ang kanilang wangis sa mga aswang na pinalalabas sa TV. Dahil sa lesay naman yun ng mga taong nakasaksi. Ang mga aswang ay mga nilalang na madalas lumalabas sa gabi. Normal na tao sila sa umaga. Ngunit kapag hating gabi, nagiging nakakatakot sila. Paano nakakatakot po, Lo? Ang mga balat nila ay nagiging maitim dahil na rin sa paghaba ng kanilang mga balahibo sa katawan. Nagiging kahugis din sila ng isang asong gubat, ngunit mas malaki at mas mataas. Meron silang mga pulang mata at mahabang mga tenga bilang panghuli at panghanap ng mabibiktima. Meron din silang matutulis na mga kuko at mga ngipin. Yun naman ang ginagamit nilang pamatay sa kanilang mga biktima. Lo, nakakatakot naman palang isipin na may mga ganong nilalang dito. Pero di ba, parang hindi naman kaya ng normal na tao na talunin po ang mga yon. Paano sila napalayas at napatalsik noon? Naalala mo naging kwento ko noon? Pinatalsik sila ni Apong Abo. Yung may sandata at kapangyarihan, Lo? Opo, naalala ko po yun. Anong klaseng tao po ba si Apong Abo? Bakit lahat na lang ng mga nakatira dito ay siya lang ang may kakaibang kakayahan? Si Apong Abo, antingero siya. Kasama siya sa grupo ng mga antingero na nag-iiwa-iwalay para magpunta sa iba't ibang baryo. Dito siya napunta sa baryo natin para magpalayas ng mga aswang. Nakikipaglaban siya para protektahan ng mga tao rito. Binata pa lang siya nung nagsimula siyang tumira dito. Lo, bakit ang dami niyo pong alam tungkol kay Apong Abo? Pagkasabi ko nun, nakita kong biglang nanlaki ang mga mata ni Lolo Ambo. Halatang nabigla siya sa tanong ko. Sandali siyang tumitig sa akin. Yung titig na parabang sinusuri niya kung hanggang saan ang alam ko. Tapos, mabilis niya ring iniwas ang tingin niya nang magtama ang mga mata namin. Sa totoo lang, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Malakas ang pakiramdam ko na may itinatago siya. May malaking sikreto siyang pilit na itinatago sa akin. Hindi ko pa nga lang alam kung ano yon. Nasubaybayan ko kasi yung buhay niya rito sa baryo. Mula nung binata pa siya, hanggang sa tumanda siya rito. Nakita kong lahat. Maraming beses ko na rin siyang nasaksihan na lumaban. Kaya natural lang nakabisado ko mga kwento niya. Isa pa, kilalang kilala siya rito bilang pinakamagaling na antingero. Huwag ka nang magtaka kung bakit alam ko ang lahat ng yan, Apo. Dahil matagal na ako rito, hindi ba? Ibig sabihin po, alam po ng mga nakatatanda sa baryo ang tungkol sa kanya? Pati po ba si Kuya Berto? Kasi Lo, gusto ko po siya makita sa personal at makakwentuhan. Parang ang saya-saya po ng mga pinagdaanan niya noon. Talaga? Yun ang nararamdaman at naiisip mo tungkol sa kanya? Oo naman po, Lo. Sino ba namang hindi hahanga sa tapang ni Apong Abo? Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na maging gaya niya na isang antingero, gagawin ko po yun. Hindi naman dahil sa gusto ko ng kapangyarihan,
kundi dahil bilib ako sa galing niyang makipaglaban at sa pagtulong niya sa ibang tao. Abay, nakakatuwa ka naman talaga. Yung mga kagaya mong kabataan, ayaw kasi nilang maging antingero kasi natatakot daw sila. Pero samantalang ikaw, gustong gusto mo. Oo naman po. Wala naman po masama sa pagiging antingero eh. Nakakabilib kaya yun. Kung ganoon ay matapang ka. O siya, sige, halimbawa, maging isa kang antingero. Hindi ka ba matatakot sa mga aswang? Nakaharapin sila. Bakit naman po ako matatakot? Eh may kapangyarihan naman po ako eh. Lalabanan ko po sila ng harap-harapan. Tama nga ang sinabi ni Berto kanina. Kakaiba kang bata. Matapang ka. Bagay ka ngang maging isang antingero, apo. Ho? Ako po? Bagay maging isang antingero? Talaga po? Ibig sabihin, pwede ko pong maging katulad si Apong Abo? Pwedeng pwede. Pero depende yon kung pahihintulutan ka ng panahon. Pwede kang sumunod sa yapak niya. Pero hindi ganun kadali ang maaari mong pagdaanan. Bakit naman po? Dahil ang pagiging isang antingero ay dumadaan sa mahaba at maprosesong pagsasanay. Hindi rin ganun kadali ang mga kaalamang minamana nila na kailangang tandaan at isapuso. At bukod doon, hindi rin lahat ng antingero ay may kakayang humawak ng isang anting-anting, agimat o kaya naman ay isang mutya. Mutya? Yung mga para po bang bato na kumikinang? Narinig ko na po yan sa mga kwento ni Papa eh. Pero akala ko po gawa-gawa lang yun ng mga matatanda. Totoo po ba yun, Lo? May kapangyarihan talaga ang mga ganun? Totoo ang mga yun, Kiko. Pero hindi yung basta-basta nakukuha lang kung saan man dyan sa kalsada. Ang mutya, siya ang pumipili ng may-ari. Hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw sa iyo. At kapag nakuha mo, magbabago ang buong buhay mo. Hindi ka na makababalik sa pagiging normal na tao. Ano po, hindi na makababalik? Ano pong ibig sabihin nun, Lo? Mawawalan po ba ako ng pamilya? O hindi na po ako tatanda ng normal? Ang kapalit ng kapangyarihan ay ang iyong katahimikan. Hindi ka na pwedeng maging kampante habang buhay, habang ang ibang tao ay natutulog ng mahimbing sa gabi. Ikaw naman ay magiging bantay. Handa ka bang magsakripisyo ng ganyan? Kung yan po ang kailangan para maging ligtas sa mga mahal ko sa buhay, handa po akong subukan, kung sakali. Mukhang pwede ka nga maging isang antingero. Hayaan mo, baka sa mga susunod na araw ay makaharap mo na si Apong Abo. Sa ngayon, mukhang malabo pa. Kahit gaano po katagal, handa po ako maghintay, Lo. Kahit anong mangyari, gagawin ko po ang lahat, makita ko lang siya bilang isang antingero. Tuloy-tuloy ang kwentuhan namin ni Lolo Ambo tungkol sa mga antingero. Ewan ko ba, ang sarap sa pakiramdam tuwing pinag-uusapan sila. Ang angas kasing isipin na isa kang antingero. Hanggang pagtulog nga, nai-imagine ako na nagliligtas ako ng mga tao laban sa aswang. Lumipas ang mga linggo at nasanay na rin ako sa buhay probinsya. Naging magkasundo talaga kaming dalawa ni Lolo, kaya unti-unti kong nakalimutan ang sakit ng paghihiwalay ni na Mama at Papa sa Maynila. Hindi ko na nga naiisip kung nagkaayos na ba sila o nag-aaway pa rin. Pero ang tahimik kong buhay rito, biglang nagbago nang mangyari ang araw na kinatatakutan ng lahat. Isang umaga, nabulabog sa takot ang buong baryo. May natagpuan kasing 2 bangkay ng bata sa loob ng masukal na gubat. Saktong pauwi kami ni Lolo galing bukid nang tawagin kami ni Kuya Berto para tignan yon. Pagdating namin sa pwesto nila, napatakip kagad ako ng ilong. Sobrang sangsang kasi ng amoy ng sariwang dugo na nagkalat sa paligid. Berto, sa tingin mo ba ay kagagawa nito ng isang ligaw at mabangis na hayop? Hindi po, Lo. Sa palagay ko po, aswang po may gawa nito. Nandito na po sila. Ano po kaya ang pwede nating gawin, Lo?
Mukhang naisip nilang mahina na si Apong Abo. Kaya siguro bumalik sila dito. Sa tingin mo, yun ang dahilan? Sa tingin ko po, oo. Kaya pa naman siguro ni Apong Abo ito. Hindi naman porke nagpahinga na siya sa tungkulin, mahina na siya. Sa tingin niyo po ba? Panahon na po para bumalik siya? Hindi ko pa masabi, Berto. Pakiramdaman muna natin. Hintayin nating makasiguro kung aatake ba ulit ang mga aswang bago tayo humingi ng tulong kay Apong Abo. Ang lakas po kasi ng boses niyo eh. Baka mamaya may makarinig sa inyo rito. Lalo na ang apo niyo si Kiko. Hindi pa naman niya alam na kayo pala is... Aray ko! Bakit niyo naman po ako pinalo ng tungkod niyo? Ang sakit! Ikaw kasi itong mas malakas pa ang boses sa ating dalawa. Ibahin na nga lang natin ang usapan. Ano bang balita ang nasagap mo tungkol sa mga aswang na yan? May nasagap nga po ako. Tungkol kay Pinunong Matyas. Naaalala niyo po ba siya? Si Matias. Teka, huwag mong sabihin siyang nasa likod ng patayan na to. Ganyan na ganyan nga po ang kumakalat na balita ngayon. Halika nga rito. Huwag tayo mag-usap sa malayo nang walang makarinig sa atin. Matapos sabihin yon, ay sandaling nagpaalam sina Lolo Ambo sa akin. May importante daw silang pag-uusapan at pwede raw akong maunang umuwi sa bahay. Pero dahil nabitin ako sa kwentuhan nila at mga impormasyong pinag-uusapan, pasimple akong sumabay sa mga taong nag-uusisa. Nang makakuha ako ng pagkakataon, agad akong sumunod sa kanila. Sakto namang may malaking puno roon, kaya mabilis akong nagtago at nakinig sa kanilang usapan. Tama ba narinig ko, Berto? Si Matias, yung pinuno ng mga aswang. Yan nga po mismong balitang nakarating sa akin. May ilan sa mga dati niyong kasamaan ang nakumpirmang nakita nila ng personal si Matias. Siya raw ulit ang nagbabalik at namumuno sa mga aswang na umaatake ngayon sa iba't ibang baryo. Tandang-tanda ko pa yung takot ng mga mata niya noon habang nagmamakaawang huwag ko siyang patayin. Nangako siya, Berto. Nangako siyang hinding-hindi na babalik at manggugulo rito sa probinsya natin. Sisirain niya lang pala ang kasunduan namin. Ayun na nga po, Lolo Ambo. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Kaya lumakas ulit ang loob na umatake ang mga yan dahil akala nila mahina na kayo ngayon. Matatanda na raw kasi kayo at yung iba niyong mga kasamaang antingero na nagtatanggol dito sa Iloilo nun ay wala nang kwenta. Kaya iniisip nilang wala na kayong palag sa kanila ngayon. Wala sa edad ang pagiging antingero. Kahit uugod-ugod na kami, hindi kami aatras kapag alam naming may mga aswang na nakapasok sa baryo. Ang lakas ng loob ni Matias na bumalik at sirain ang usapan namin. Humanda talaga siya sa akin kapag nag-cruise ulit ang landas naming dalawa. Ibig sabihin po ba niyan, babalik na po kayo sa aksyon? Masisilayan na ba ulit namin yung kinatatakutang manunugis ng mga aswang? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari. Kailangang ubusin kagad ang mga aswang na nakapasok dito sa baryo bago pa tuluyang makabalik yung buong hukbo nila sa mga baryong matagal na natin pinoprotektahan. Hindi ako papayag na magasik ulit sila ng lagim dito. Matagal na nilang pinag-iinteresan tong lugar natin. Hindi nila ito pwedeng angkinin. Yes, sa wakas! Makikita ko na ulit makipagbakbakan si Lolo Ambo o mas kilala bilang si Apong Abo. Isama niyo po ako. Tutulong po akong tugisin ng mga aswang na nambibiktima rito sa atin. Sige, at sisimulan natin yan mamayang hating gabi. Halika na, marami pa akong kailangang ihanda. Tuluyang lumapad ang matamis ng ngiti sa mga labi ko. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko na ang Apong Abo na ikinikwento sa akin ni Lolo Ambo ay siya rin pala. Noon pa man ay alam kong may itinatago siya, pero hindi ako makapaniwalang isa pala siyang mahusay na antingero. Nang mawala sila sa aking paningin, ay dali-dali akong naglakad paalis. Kailangan maunahan ko siya sa bahay para hindi niya isiping
kung saan-saan pa ako nagpunta o kung nakinig ba ako sa kanilang usapan. Habang naglalakad, ang nasa isip ko nung panahong yon ay kailangan makita ko sa personal kung paanong lumaban sa mga aswang si Lolo Ambo. Pagsapit ng gabi, nagpaalam ako kay Lolo Ambo na matutulog ng maaga dahil sa pagod na nakuha ko mula sa pagtatanim sa bukid. Pero ang totoo, susunod ako sa kanya paglabas niya ng hating gabi. Ilang oras siyang nagtagal sa kanyang sariling kwarto. May mga narinig akong ingay, pero hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa niya. Minsan nga, ay inilalapat ko pa ang isang tenga ko sa dingding, pero hindi ko talaga mahulaan kung ano ang ginagawa niya ng mga sandaling yon. Hanggang sa magkaroon na ng nakabibinging katahimikan. Naghintay pa ako ng ilang oras dahil hindi ko pa rin naririnig na bumubukas ang pinto ng bahay. Hanggang sa mainip ako at kunwaring nagising. Lo, naiihi po ako, lalabas lang po ako sandali ah. Gising pa po ba kayo? Ngunit walang sumagot sa akin. Paglabas ng aking kwarto, diretso akong tumingin sa pinto ng bahay at nakita kong nakasara pa rin yun, gaya kanina. Napakunot ako ng noo at sunod na tumingin sa kwarto ni Lolo Ambo. Sa labis na kuryosidad, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong maglakad papalapit sa kanyang kwarto. Kumatok ako ng ilang beses. Lo, nandiyan po ba kayo? Lo, may gusto po kasi akong itanong. Lo, gising pa po ba kayo? Dahil sa sobrang pagtataka, isa lang ang pumasok sa isip ko noong mga sandaling yon. Ang silipin ang kwarto niya. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto, pero pagbukas nito, walang Lolo Ambo na tumambad sa akin. Agad na padako ang tingin ko sa bintana at napakamot na lang ako sa ulo nang makita kong bukas ito. Hindi ko naisip yun ah. Pwede nga pala siyang dumaan sa bintana. Kahit sundan ko pa siya ngayon, paniguradong hindi ko na siya maaabutan. Iba rin talaga ang utak mo, Lolo Ambo. Superhero ka nga. Medyo na-disappoint man ako nung mga oras na yon. Pinili ko na lang na bumalik sa higaan at matulog. Ipinangako ko na lang sa sarili ko na kinabukasan ng gabi, sisiguraduhin kong masusundan ko siya para mapanood kung paano talaga siya makipaglaban. Kinabukasan, maaga kaming pumunta ni Lolo sa bukid. Kahit hindi niya sabihin, halatang halata sa itsura niya ang puyat at pagod. Hindi rin siya masyadong umiimik, kaya hinayaan ko na lang muna. Pero mas napatunayan kong nakipagbakbakan nga siya sa mga aswang kagabi dahil sa mga usap-usapan ng mga taong nakasalubong namin. Tuwang-tuwa sila at bukang bibig ng lahat na nagbalik ng araw si Apong Abo. Ang nakapagtataka lang, parang hindi nila alam na yung Apong Abo na tinutukoy nila mismong kasama ko na, si Lolo Ambo. Kaya naman, habang naglalakad kami, pasimple akong nagtanong. Lo, totoo po ba yung mga usap-usapan? Nagbalik na raw po talaga si Apong Abo? Yan nga rin ang mga narinig ko. Malamang, dahil sa nangyari kahapon, napilitan siyang bumalik sa pagiging antingero niya. Pwede ko po ba siyang makita at makausap, Lo? Alam niyo naman pong bilib na bilib po ko sa kanya, di ba? Hindi ko sigurado kung kailan, Kiko. Ay, may isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo tungkol sa kanya. Ano po yun, Lo? Si Apong Abo. Nagtatago yan sa likod ng itim na maskara. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Kasi tuwing may makakakita sa kanya, bigla na lang siyang nawawala na parang bula. Talaga po? Kahit kayo, hindi niyo ba po nakikita ang mukha niya? Ay, hindi pa. Hindi namin siya kilala. At hindi rin namin alam kung saan siya umuwi. Ganun po ba? Sayang naman. Excited pa naman sana akong makilala siya ng personal. Apo, gustong-gusto mo ba talaga siyang makita? Oo naman po, Lo. Kahit wag na siya magtanggal ng maskara, basta makita ko lang siya. Lalo na kung paano siyang makipaglaban. Hayaan mo, kapag nagkausap kami,
Iimbitahan ko siya rito sa bahay. Sa bahay natin? Eh di ba dito rin naman siya... Ay, ibig ko po sabihin excited po kung makita siyang pumunta rito sa atin. Kailan po kaya yun, Lo? Hindi ko rin masabi. Pero malay mo sa mga susunod na araw. Basta ngayon, wag kang lalabas ng gabi. Matulog ka ng maaga dahil delikado. Baka mapagtripan ka ng mga aswang. Nakita mo naman ang nangyari dun sa 2 bata, hindi ba? Opo. Grabe nga po ang sinapit nila. Ang sakit isipin ng pinagdaanan nila bago sila mamatay. Ngayong nagbalik na si Apong Abo bilang tagapagtanggol natin. Nakakasiguro akong hindi na mauulit yon. Bakit parang sigurado po kayo, Lo? Dahil yan ang prinsipyo at ipinangako ni Apong Abo sa baryong ito. Siya ang nagdala ng kapayapaan dito. Kaya hindi siya papayag na masira na lang ng ganon-ganon ang matagal na niyang pinaghirapan. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad ni Lolo Ambo papunta sa bukid. Habang naglalakad, hindi ko talaga maiwasang mapatingin sa kanya ng pasimple. Hindi pa rin kasi mag-sink in sa utak ko na yung kasama kong matanda ngayon ay ang kinatatakutang antingero na si Apong Abo. Mukhang napapansin niya na rin yung madalas kong pagtitig sa kanya kasi nahuhuli ko siyang sumasalubong ang 2 kilay. Lumipas ang mga oras at sumapit na naman ang gabi. Ngayon, siniguro ko talagang hindi na mawawala sa paningin ko si Lolo. Bahagya akong binuksan ang bintana ng kwarto ko para abangan kung dadaan ba siya ulit sa bintana niya. Magkatabi lang naman kasi ang kwarto naming 2, kaya kitang-kita ko kung tatalon siya roon. Matyaga ko nag-abang, pero gaya kagabi, lumipas na naman ang ilang oras at wala pa ring paramdam si Lolo. Sa huli, hindi ako nakatiis, kaya naman muli kong binuksan ang kanyang kwarto upang tignan kung nandoon siya. Nagulat ako dahil wala na siya roon. Ibinaling ko ang tingin ko sa pinto ng aming bahay at doon, napakamot na naman ako ng ulo. Doon pala siya dumaan dahil bahagya itong nakabukas. Lolo, ang buo naman eh. Parang alam na alam mo yung susundan ko kayo ah. Parang alam niyo lahat ng galaw ko. Kumanda ka. Aabangan kita sa harap ng bahay. Yun nga ang ginawa ko. Matyaga akong naghintay sa harap ng aming bahay kahit malamig. Tiniis kong hindi makaidlip para salubungin ang pagdating ni Lolo Ambo. Siguro naman, aamin siya sa akin dahil wala naman siyang ibang dahilan para lumabas ng hating gabi. Hanggang sa isang figura nga ng lalaki ang unti-unting iniluluwa ng may kadilimang kagubatan. Doon, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Dere-derecho siyang naglakad papunta sa harap ng bahay namin. Ako naman ay napatayo at napapangiti ng malapad. Apong Abo? Ikaw ba yan? Mukhang siya na nga si Apong Abo, Kiko. Lolo, Diyos ko naman. Napatingin ako sa aking likuran at nagulat dahil sa biglang pagsasalita ni Lolo Ambo sa loob ng aming bahay. Kasabay noon, isang malaking pagtataka ang naramdaman ko dahil sigurado kong siya si Apong Abo at wala siya sa loob ng bahay namin. Kung nandoon siya, napapatanong tuloy ako kung sino yung lalaking nakamaskara na nasa harap ko ngayon. Ikaw ba si Apong Abo? Bakit pa siya tinatanong, Kiko? Hindi pa ba halata? Hindi ba't naikwento ko sa'yo kanina na si Apong Abo ay nakamaskara ng itim at misteryosong antingero? Pero... Bakit? Hindi ka ba naniniwalang si Apong Abo yan? Hindi naman po sa ganun, Lo. Gusto ko lang po makasigurado. Hello po. Kayo po ba talaga yung antingerong si Apong Abo? Oo, ako nga si Apong Abo. Nagsabi lang ang lolo mo na gusto mo akong makita. Kaya nagpunta ako rito matapos kong makipaglaban sa mga aswang kanina.
Hindi ko maiwasan na matawa ng mahina at palihim dahil hindi ako maaaring magkamali. Kahit iniba nito ang boses niya, ay alam ko na si Kuya Berto yon. Mukhang ayaw talaga ni Lolo Ambok na malaman ko ang totoo niyang pagkatao. Kaya't ginamit pa nito si Kuya Berto para paniwalain ako. Yun nga lang, medyo hindi ka panipaniwala, kaya nakisakay na lang ako. Ang saya ko po na nakita ko kayo sa personal. Pwede po ba tayong magkakwentuhan? Gustuin ko man, bata. Pero marami pa akong gagawin. Masaya rin akong makita at makilala ka. O siya, sige na. Mauuna na ako. Agad-agad? Hindi na muling nagsalita pa ang lalaking nakamaskara na alam ko namang si Kuya Berto. Tumalikod dito at dere-derechong naglakad papalayo sa aming bahay. Nang gabing yon, nagpanggap na lamang ako sa harap ni Lolo na masaya dahil sa wakas nakita ko na si Apong Abo. Pero kinabukasan ng gabi, desidido na talaga ako. Sa pangatlong pagkakataon, sisiguraduhin ko ng masusundan at mahuhuli ko si Lolo sa pagiging Apong Abo niya. May naisip akong taktika. Nagpaalam ako sa kanya na matutulog na, pero ang totoo, pasimple akong lumabas ng bahay at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Gaya ng inaasahan ko, pagkalalim ng gabi, nakita kong lumabas si Lolo mula sa bintana. Ang lupit, kasi hindi na siya yung uugod-ugod at kubang matanda. Tuwid na siyang maglakad, pero sigurado kong siya yon dahil dala niya pa rin ang pamilyar niyang tungkod. Agad ko siyang sinundan papasok sa masukal na gubat. Buti na lang talaga at maliwanag ang bilog na buwan, kaya hindi ako nahirapang aninawin ang dinadaanan ko. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating kami sa isang patag na bahagi ng gubat kung saan may narinig kaming babaeng tili ng tili. Walang pag-aalinlangan sumugod si Lolo Ambo bilang si Apong Abo. Itinaas niya ang tungkod niya sabay hila sa takip nito. Napanganga na lang ako sa gulat at pagkamangha nang lumitaw rito ang isang kumikinang at matalim na talim. Isa palang nakatagong espada ang inakala kong simpleng tungkod niya. Napatigil at napatingin kagad sa kanya ang mga lalaking kaladkad yung babaeng sumisigaw. Pagkakita pa lang nila kay Lolo, bakas na kagad sa mukha nila ang gulat at matinding takot. Bitiwan niyo siya! Kung ayaw niyong magaya sa mga aswang na nahihiwalay ang ulo sa kanilang katawan! Ngunit imbis na makinig at tumakas ang dalawang lalaki, ay biglang nagpalit ng anyo. Doon ay nasaksihan ko na rin kung paanong mula sa pagiging normal na tao ay naging mabangis at nakakatakot na aswang ang mga ito. Pero imbis na matakot, na-excite ako, lalo na't nandoon si Lolo Ambo. Kayo ang pumili ng kapalaran ninyo. Kayo ang nagdesisyon na maagang mapunta sa impyerno. Mabilis na gumawa ng pagkilos si Lolo. Ang inaakala kong mahina at matanda na ay parang isang normal at malakas na binata kung gumalaw. Sumugod din ang mga aswang, kaya naman agad na umiwas si Lolo sa mga matatalim nilang kuko at ngipin. Nagpakawala siya ng malakas na sipa, kaya naman tumila po ng isa sa malayo. Isang suntok naman ang ibinigay niya sa kasama nito na nagpatalsik din dito. Nang mga sandaling yon, para ako nanonood ng pelikula at si Lolo Ambo ang bida. Hindi ko na kailangan pang patagalin to dahil wala rin naman kayong karapatang mabuhay pa sa mundo. Sa muling pagsugod ng dalawang aswang, ay siya namang pagwasiwas ni Lolo ng kanyang patalim o sandata. Halos kuminang pa ang talim nito dahil sa liwanag ng buwan. Wala pang 5 segundo, tuluyang napaluhod ang mga aswang at nahulog ang kanilang mga ulo sa lupa. Dahil doon, gusto ko mong sumigaw ng malakas dahil sa pagkamangha, pero pinili ko na lang na pumalakpak ng palihim. Nagpasalamat ang babae sa kanya at agad ring umalis upang bumalik sa bahay nila. Ako rin ay aalis na sana para umuwi.
Pero muli ako napahinto nang may isa pang matandang lalaki ang papalapit kay Lolo. Hindi gaya ng dalawa kanina, mas malakas ang aura nito at iba ang tindig na para bang hindi natatakot kay Lolo Ambo. Ang tagal na rin nating hindi nag-cruise ng landas. Apong Abo, wala ka pa rin pinagbago. Naghihimasok ka pa rin sa buhay naming mga aswang dito. At mataas pa rin pala ang pangarap mong ubusin ang lahi namin. Totoo nga ang balita. Nagbalik na pala ang pinunong nagmakaawa noon sa akin dahil sa sobrang takot na mamatay. Bakit ka bumalik, Matyas? Bakit mo sinira ang usapan natin? Di ba alam mo na kung anong kahihinatnan mo? Oras na magkita tayo ulit. Kahit kailan, hindi susunod na mga aswang sa kasundo ang ginawa ng isang tao. Lalo na ng isang antigerong kagaya mo, Apong Abo. Hindi ako nagmakaawa sa'yo noon. Naghanda lang ako para sa muli kong pagbabalik. Para tuluyan na kitang mapabagsak. Mapabagsak? Bakit? Ang akala mo ba'y porke matanda na ako ngayon wala na akong ibubuga laban sa mga aswang na katulad mo? Pwes, nagkakamali ka ng binangga. Kahit ba sabihin ko sa'yo, ikaw na lang ang nag-iisang antigerong natitira ngayon? Anong ginawa mo, Matyas? Isa-isa lang naman namin tinumba ang mga kasamahan mong matatandang antigero sa mga baryong matagal nyo nang pinoprotektan. Ngayon, ikaw na lang ang kailangan mawala para siguradong wala nang hahadlang sa pagbabalik ng buo kong hukbo. Hayop ka. Demonyo ka talaga, Matyas. Pagsisisihan mo yung ginawa mo. Pagsisisihan mo, sinira mo ang kasunduan natin. Papatayin mo ba ako ngayon? Paano kung sabihin ko sa'yo? Napapaligiran ka na ngayon ng mga gutom na gutom at galit na galit na mga aswang. Tignan mo ang paligid mo, Apong Abo. Gaya ni Lolo Ambo, pinagmasdan ko ang buong kapaligiran, lalong-lalo na ang mga nagtataas ang puno. Doon nga, lumitaw ang mga nagliliwanag at pulang-pulang mga mata. Sa dami nun, ay halos hindi ko na mabilang. Kasabay nito ay ang pagkalat ng mga nakakatakot na ungol sa buong paligid. Mukhang nagsasabi nga ng totoo ang matandang lalaki na nagngangalang Matyas. Mukhang napapaligiran na nga kami ng mga aswang. Kahit mapatay mo man ako ngayong gabi, ay sigurado kong hindi ka makakaligtas sa hukbo ng mga aswang na dinala ko ngayon dito. Kaya makinig ka sa mga sasabihin ko, Apong Abo. Ako naman ang gagawa ng kasunduan, pero sa pagkakataong ito, wala kang magagawa kundi ang sumunod. Malaki ang pinagbago mo, Matyas. Mas naging matapang ka at mas naging matalim ang tabas ng dila mo. Pero kahit na anong gawin mong pagpapanggap na matapang at mabagsik ka, alam kong ikaw pa rin ang pinunong minsan ko ng pinatumba noon. At hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit yun sa'yo. Nagbago na ang mundo, Apong Abo. Nagbago na ang kalakaran at pamamaraan ng mga aswang kagaya ko. Isa pa, mahina at laos na ang katulad mo. Lalo ngayon na wala ka ng kasama. Wala ka rin namang anak na pinagmanahan mo ng kakayang meron ka. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lamang ang gusto ko. Huwag na huwag mong mabanggit-banggit dito ang anak ko. Hindi mo siya kilala, kaya't wala kang karapatang idamay siya sa usapang ito. Siguro noon, oo. Pero ngayon, kilalang-kilala ko na ang taong nasa likod ng itim na maskara. Pati na rin ang buong pamilya mo. Kaya't hindi mo na kailangan maglihim pa, Apong Ambo. Mukhang nagkaroon ka nga ng malaking paghahanda para sa muli nating pagharap. Pero, uulitin ko,
Huwag na huwag mong idadamay ang pamilya ko rito. Hindi mo na kailangang ipaalala pang muli sa akin yan. Hindi ko na rin naman kailangan pang idamay sila. Dahil alam naman nating iniwan ka na sarili mong anak, hindi ba? Iniwan ka ng iisang taong maaari sanang maging katulad mo. Ang lungkot-lungkot na ng buhay mo, Ambo. Kahit iniwan ako ng anak ko noon, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa akin. Talaga ba? Bakit hindi ka niya na binalikan? Bakit hindi siya sumunod sa yapak mo? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa akin. Kailangan kong itago ang katauhan na meron ako. Dahil alam kong idadamay mo siya sa kasamaan na meron ka. Mas mabuti nang iniwan niya ako nang may sama ng loob kaysa naman na natili siya rito at mamatay sa kamay ng mga aswang na kagaya mo. Mautakan talaga, Ambo. Alam na alam mo ang gagawin para iligtas ang sarili mong pamilya. Pero kaya mo bang iligtas ang sarili mong apo? Sa sobrang tutok ko sa pakikinig sa usapan nila, hindi ko na malayang may aswang na palang nakalapit sa likuran ko. Walang ano-ano. Bigla na lang nitong sinabunutan at hinila ang buhok ko para kalad ka rin ako palabas ng pinagtataguan ko. Hindi ko na napigilang mapasigaw sa takot at sakit, lalo na nang sakalin niya ako gamit ang mga kamay niyang may mahahaba at matutulis na kuko. Inangat niya ako sa ere habang sakal-sakal at dahan-dahan akong dinala sa mismong harapan ni na Lolo Ambo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, aswang! Bitiwan mo ako! Kiko! Anong ginagawa mo rito? Hayop ka! Bitiwan mo siya kung ayaw mo mamatay! Sige! Subukan mong gumawa na kahit na anong kilos, Ambo. Baka hindi mo na makita ang buhay pa kinabukasan ng apo mo na tsismoso. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, huwag mo lamang sasaktan ang aking apo. Sabi ko na nga ba, pamilya talaga ang kahinaan ng isang antingero. Agad akong binaba sa lupa ng aswang na sumasakal sa akin. Pagkatapos, agad din ako nitong sinipa papunta sa harap ni Pinunong Matyas. Dahil sa galit at sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Mabilis akong tumayo at lumapit kay Pinunong Matyas. Agad ko siyang sinapak sa muka. Pero imbis na umaray, tumawa lang siya at saka ko hinila. Bumaon ang ilang kuko niya sa braso ko, kaya naman muli ako napasigaw. Bitiwan mo ako! Bakit kang aswang ka? Bitiwan mo ako! Lolo! Tulong! Namana mo nga ang tapang nitong lolo mo. Handa ka na bang mamatay, bata? Teka, sandali lang, Matyas! Subukan mo saktan ang apo ko. Tapos ka talaga sa akin. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Huwag mo lang siyang idamay rito. At ikaw naman, bata ka. Bakit ka ba sumunod dito? Lo, sorry po. Sumunod po ako kasi. Huwag ka na magsalita, Kiko. Ako nang bahala rito. Nakakaaliw kayong panoorin. Nakatakas sa akin yung anak mo na laki noon. Pero mabuti na lang. At nandito ang apo mo ngayon. Wala ka na magagawa, Ambo. Susundin mo lahat ang gusto ko. Sabihin mo na kagad kung ano ang gusto mo. Gagawin ko. Bitiwan mo lang ang apo ko. 3 araw. 3 araw, Ambo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para lisanin ang baryong matagal nyo nang inaangkin. Ibalik nyo sa amin ang lupain kung saan kami nanirahan noon. Para ano? Para malaya kayo makapagparami ng lahi at makapambiktima ng mga inosenteng tao? Hindi mangyayari yun. Ganun ah. Kahit napatayin ko mismo sa harapan mo itong apo mo, sige ka! Tama na! Aray ko! Ang sakit! Tama na! Oo na! Gagawin ko na. Aalis na kami sa lugar na ito. Bitiwan mo na ang apo ko, parang awa mo na!
At sarap naman sa tengang marinig na sa wakas. Nagbabakaawa na rin ang kinatatakutang apong-apo. Unang pagkakataon ito. Siguraduhin mo lang, natutupad ka sa usapan natin, Ambo. Dahil oras na bumalik kami sa baryo at inabutan pa namin kay roon. Hindi na magdadalawang isip ang buong hukbo ko na ubusin kayong lahat. Ilang sandali pa, binitiwan at tinulak ako nito papunta kay Lolo Ambo. Agad akong napayakap kay Lolo habang nararamdaman pa rin ang sakit mula sa mga sugat ko. Inalis niya ang kanyang maskara at niyakap din ako ng mahigpit. Kumusta? Anong nararamdaman mo, Apo? Pero imbis na sumagot, ay napaluha na lang ako ng tuloy-tuloy. Akala ko kasi ng mga sandaling yon ay mamamatay na talaga ako sa kamay ng isang aswang. Pilitin ko mang maging matapang sa harap nila, pero hindi ko inaasahan na ganito pala sila kasakim at kasama. Hanggang sa muli nating pagkikita, Ambo. Paalam! Pagkaalis na pagkaalis, ni na Pinunong Matyas kasama ang hukbo niya, agad akong inalalayan ni Lolo. Nagmamadali kaming naglakad pabalik sa bahay. Nung gabing yon, mabilis niyang ginamot ang mga sugat ko para tanggalin ang lason mula sa kuko ng aswang. Sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Halos mag-apoy na ako sa taas ng lagnat. Ngayon ko lang naranasan ang ganong katinding sakit at pakiramdam ko talaga. Mamamatay na ako. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang nawalan na pala ako ng malay. Kinabukasan paggising ko, ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Kahit nanghihina pa, pinilit ko pa ring bumangon papuntang sala kasi naririnig kong nag-uusap sina Kuya Berto at Lolo Ambo. Nagulat pa nga sila nang makita nilang naglalakad na ako. Kailangan mo pa ng sapat na pahinga. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Ayos lang po ako, Lo. Gusto ko po marinig ang usapan nyo kung ano ang gagawin nyo sa kasunduan ng pangit na aswang na yun. Hindi na kailangan, Kiko. Inutusan ko na itong si Berto na kontakin ng Papa Dante mo. Papunta na siya rito para sunduin ka at ibalik sa Maynila. Po, bakit nyo po ginawa yun, Lolo? Ayoko pong bumalik sa Maynila. Gusto ko po, dito lang po ako. Hindi na ligtas ang lugar na ito. Mas mabuting nandoon ka dahil kahit papano, masisiguro kung hindi ka masusundan ng mga aswang. Pero, wala naman po akong maabot ang maayos sa pamilya dun eh. Baka mapahamak pa rin ako dahil palagi na lang po silang wala sa tabi ko. Ano po pinagkaiba nun dito? Kiko, makinig ka na lang sa lolo mo. Kapakanan mo lang ang iniisip niya. Hindi nyo kasi ako naiintindihan eh. Hindi nyo alam yung pakiramdam na paulit-ulit kang tinataboy ng sarili mong pamilya. Iniwan ako ni Mama tapos ipinadala naman ako ni Papa dito. Tapos ngayon, ibabalik nyo rin ako doon. Ano? Lahat na lang ba kayo ayaw na sa akin? Hindi naman ako naging masamang anak o apo ah. Bakit ba ang hirap-hirap sa inyong patigilin ako sa tabi nyo? Inilalayo lamang kita kasi ayoko mapahamak ka. Ikaw ang target ng mga aswang ngayon. Gagamitin ka nila laban sa akin. Kaya makinig ka. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Sinasabi nyo lang po yan. Para hindi sumama ang loob ko. Sinabi ko na po. Pareho lang po ang kalagayan ko doon at dito. Pwede rin ako mapahamak doon. Pero kung ayaw nyo na talaga sa akin, sige, ayos lang. Tatanggapin ko na lang po. Pagkasabi ko nun, ay mabilis akong tumalikod at tumakbo. Pumasok ako sa kwarto ko at maghapon akong hindi lumabas. Masakit pa ang mga sugat ko, pero mas masakit ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo pat pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa mundo. Lumipas ang ilang oras. Kumatok si Lolo Ambo sa pinto. Kiko, halika na. Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Bakit? Dumating na po ba si Papa? Pakisabi, ayoko po sumama sa kanya. Wala pa siya. Sabi niya madedelay ang uwi niya. Kaya lumabas ka na dyan. Panahon na. Para maging katulad kita.
Po? Ano po sabi nyo? Gusto kong sabihin sa'yo na napag-isipan kong turuan ka. Ipapasa ko sa'yo ang mga kakayahan at kaalaman na meron ako. Kasama si Kuya Berto mo, tuturuan ka namin makipaglaban sa mga aswang. Talaga po? Di po ba kayo nagsisinungaling? Bakit naman kami magsisinungaling? Totoo ang sinabi ng lolo mo. Baka kasi bumalik ang mga aswang dito eh. Baka makuha ka nila at masaktan. Hindi na kami papayag na ganun. Kaya lumabas ka na dyan at makinig ka sa lolo mo. Makulit na bata. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Binuksan ko ito. Paglabas ko, nakita ko si Lolo at Kuya Berto na nasa harap ko. Pareho silang seryoso. Si Kuya Berto ay may hawak na libro habang nakasandal sa pader. Nandito na po ako. Paano niyo po ako tuturuan? Hindi naman po ako magaling sa pakikipaglaban. Anong hindi? Kinuwento sa akin ng lolo mo na sinapak mo daw si Pinunong Matyas kagabi. Ako nga na mas matanda sa'yo eh. Takot na gawin yun sa kanya eh. Ang tapang mo kaya. Talaga po? Matapang ako? Kung sakali po natuturuan niyo ako, sapat po ba ang panahon para maipasa sa akin ang mga kaalamang dapat kong malaman? 3 araw lang po ang ibinigay na palugit sa atin, di ba? Oo, 3 araw lang. Pero sa palagay ko ay sapat na yun para turuan ka. Yung kasunduan po ninyo, hindi niyo po ba tutuparin? Natural, hindi. Wala naman kami napagkasunduan. Bakit? Siya lang ba marunong tumalikod sa kasunduan? Kaya ko din gawin yon sa kanya. Pero magdadala po siya ng buong hukbo niya rito. Paano niyo po lalabanan yun, Lolo? Ang dami-dami po nila. Alam mo, Apo, ang pakikipaggera, hindi lang lakas ng loob o dami ng bala ang basihan ng tagumpay. Higit sa lahat, kailangan ng talino, tamang timing, at higit sa lahat, ang matibay na paniniwala sa pinaglalaban mo. Saka dapat ay may plano at tamang diskarte sa pakikipaglaban. At hindi mawawala ang pananampalataya mo sa higit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pananampalataya at tiwala sa ating poong may kapal. Naroon ang tunay na lakas. Ano na po ang plano niyo ngayon? Meron na, Kiko. May plano na. Napag-usapan nga namin na ililikas lahat ng mga taong nakatira dito maliban sa atin. Kailangan nating masiguro na walang madadamay kapag lumusob na ang hukbo ng mga aswang. Pagkatapos, sasalubungin natin sila? Tayo makikipaglaban sa kanila? Ganun na nga. Yun ang mangyayari, Kiko. Kakalabanin natin 3 ang mga aswang na magbabalik dito. Teka lang. Parang hindi ako makapaniwala sa plano nyo. Bakit natin sila sasalubungin? Kung pwede naman tayong sumama na rin sa pag-alis sa mga tao. Hindi ba mas maganda yun kaysa ilagay natin sa kapahamakan ng mga buhay natin? Hindi ako papayag na mabawi nila ang baryong ito, Kiko. Wala silang permanenteng titirahan, kaya't nahihirapan silang magparami. Pero dahil sa nagawa nilang ubusin ng iba kong mga kasamaan, sigurado kong muli silang mag-aasik ng lagim. Isang bagay na hindi ko mapapayag ang mangyari. Uubusin ba nila ang mga tao? Kayang-kaya nilang gawin yon, lalo na kapag dumami sila at nagkalap. Kaya kinukuha kong pagkakataon ng pagbabalik nila rito para tuluyan silang ubusin at burahin na sa mundo. Hindi ko alam pero kinakabahan po ako. Ako, Kiko, huwag kang kabahan at matakot. Hindi basta-bastang antingero ang lolo ang bumo. Hindi yung pa nakikita kung paano talaga siyang lumaban, lalo na kapag hukbo ng aswang ang pinag-uusapan. Pero kagabi, Hindi ako nakalaban kagabi dahil biyag ka nila. Hindi ko itataya ang buhay mo para lang sa sarili kong kapakanan. Pero maiiba na ang ikot ng panahon ngayon. Tuturuan ka namin. At kapag muli nating makaharap ang mga aswang, ipapakita natin sa kanila ang lakas at tapang ng isang antingero. sige Pulo, maganda nga po yan. Payag po ako. Sa loob ng 3 araw, sinabak na nila ako sa matinding pagsasanay
para maging ganap na antingero. Hindi biro ang mga pinagawa nila. Mula sa pagmememorya ng mga kahinaan ng mga aswang hanggang sa pag-ensayo ng tamang forma sa pakikipaglaban. Itinuro din sa akin kung paano lumaban at humawak ng patalim na kayang pumutol ng kahit na anong bagay. Habang busy ako sa training, tuluyan na ring nag-evacuate yung mga kapitbahay namin sa baryo. Nakinig silang lahat sa utos ni Lolo, lalo na nung malaman nilang ang uugod-ugod na matandang kilala nila ay ang maalamat pala na si Apong Abo. Pagdating ng ikatlong araw, bago pa man lumubog ang araw, tinawag ako ni Lolo. May ibinigay siya sa akin na isang kwintas na sa dulo nito ay may parang matulis na bagay. Ano po ito, Lo? Yan ang tinatawag na mutya. Isang bagay na magagamit mo mamaya sa laban, kasama ang patalim na ibinigay ko sa'yo. Pero paano ko po ito magagamit? May kapangyarihan po ba to? Hindi mo na kailangang intindihin pa kung paano yan gumagana. Kusa na lang lalabas ang bisa ng mutya kapag nasa alanganin o matinding panganib ka na. Magtiwala ka sa akin, malaking tulong yan para mapuksa natin ang mga aswang. Basta tandaan mo, Apo, Kiko. Wag na wag mong huhubarin yan kahit na ano pa ang mangyari. Opo, Lo. Hindi ko po ubarin to. Maraming salamat po. Nang tuluyan ko nang maisuot yon, ay parang himalang nawala ang lahat ng sakit mula sa mga sugat na nasa katawan ko. Gumaan ang pakiramdam ko at para ba akong nagkaroon ng kakaibang lakas. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa tuwa. Kinagabihan, matyaga kaming naghintay nila Lolo Ambo at Kuya Berto sa pagdating ng hukbo ng mga aswang. Saktong pagsapit ng hating gabi at paglabas ng bilog na buwan ay tuluyang binalot ng mga nakakakilabot na ungol ang buong baryo. Kasabay nun, naglabasan din sa nagtataasang mga puno ang napakarami at pulang mga mata. Ilang sandali pa, unang iniluwa ng gubat ang galit na sa pinunong Matyas. Mukhang nagkamali akong pinuhay ko pa kayo ng apo mo, hayop ka. Kung alam ko lang na hindi ka susunod sa kasunduan natin, sana ay unang araw pa lang ay inubos na namin kayo. Masakit ba sa pakiramdam na hindi ka sundin sa isang kasunduan? Naaalala mo ba ang sarili mo sa akin? Ganyan na ganyan ang naramdaman ko. Nagkakamali ka, Apong Abo. Hindi ako kagaya mo na mahina at basta-basta na lamang sumusuko. Tikman mo ngayon ang galit ng aking hukbo. Mga kasama, ubusin niyo sila! Kayo muna mauubos bago niyo kami mapabagsak! Agad kaming naganda. Pero bago pa man kami makabuelo ni Kuya Berto, kitang-kita ko kung paano biglang pumaripas ng takbo si Lolo Ambo. Sa kabila ng edad niya, nakakagulat ang bilis ng mga hakbang niya, direkta sa pwesto ni Pinunong Matyas. Pagkalapit niya, agad nagsalubong ang matutulis na kuko ng pinuno at ang matalim na sandata ni Lolo. Mabilis at mabangis ang naging sagupaan nilang dalawa. Kasabay nun, umalingaw-ngaw ang hiyawan ng buong hukbo ng mga aswang na sabay-sabay na sumugod papalapit sa amin. Hindi na kami nagsayang ng oras at agad ring sumugod papunta sa kanila. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon, napakagaling ko sa pakikipaglaban dahil lahat ng lumalapit sa akin ay agad kong napapabagsak. Gaya ng sabi ni Lolo, ang ulo raw ng mga ito ang puntiryahin namin para hindi na raw sila magkaroon ng pagkakataon na mabuhay pa. Wasiwas sa kanan, wasiwas sa kaliwa, at sa loob ng halos 10 minutong sigawan at patayan ay tuluyang nagkalat ang napakaraming dugo sa kapaligiran. Nakakagulat din itong si Kuya Berto. Hindi ko inaasahang batikan din palang lumaban gaya ni Lolo. Sobrang bilis niyang umiwas sa mga atake at kapag siya na ang bumanat, walang kawala ang mga aswang.
Sunod-sunod niya itong napapatumba ng walang kahirap-hirap. Si Lolo naman, tuloy pa rin ang matinding pakikipagbakbakan kay Pinunong Matyas na ngayon nag-anyo ng ganap na aswang. Halatang pareho silang malakas, walang gustong magpatalo, at mabilis nilang naiilagan ang bawat bitaw ng atake ng isa't isa. Nang makita ko sila, lalo tuloy akong ginanahan. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa patalim at sinabayan sila. Sa pag-ubos sa mga sumusugod na kalaban, makalipas ang 1 oras, halos mapulbos na namin ang buong hukbo. Iilan na lang ang natira sa kanila, kasama ang pinuno nilang si Matyas na grabe na ang hingal at halatang pagod na pagod sa pakikipagtapat kay Lolo. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa dami ng mga alagad mo, Matyas? Wala itong pinagkaiba sa naging una natin paglalaban. Matapang ka lang dahil madami kayo. At akala mo, mapapatumba nyo ang mga antigero. Mukhang minaliit kita, Pugabo. Pero gaya na sabi ko, nagbago na ang lahat tungkol sa amin. Katapusan mo na! Napakunot ako ng noo dahil kahit sinabi niya yon, hindi naman siya gumagawa ng kahit na anong pagsugod. Ilang segundo, biglang nag-init ang kwintas na suot-suot ko. Matapos yun, biglang nagbago ang paningin ko. Bigla itong luminaw at kahit madilim ang gubat, ay nakikita ko ang lahat. Hanggang sa mabaling ang aking atensyon sa isang matulis na bagay na parang sibat na papunta kay Lolo ng mga sandaling yon. Lolo! Hindi! Tumakbo ko ng mabilis. Kahit alam kong hindi na ako aabot, pero dahil sa kapangyarihang ibinigay ng mutya sa akin, bigla akong nagkaroon ng kakaibang tulin at liksi. Sumulpot ako sa bandang kanan ni Lolo at nasalo ko ang matulis na sibat na tatama sana sa kanya. Kiko! Anong? Papaanong? Hindi po ako makahinga. Dahan-dahan ako napatingin sa ibaba at nakita ko ang sibat na bumaon malapit sa kaliwang dibdib ko. Doon ko lang talaga naintindihan na hindi ko pala nasalo ang atake sa kanya. Diretso pala itong tumusok sa katawan ko. Biglang nanikip ang dibdib ko at para bang nawalan ako ng hangin hanggang sa hindi na kinaya ng mga tuhod ko at tuluyan na akong napaluhod sa lupa. Hayop ka! Magbabayad ka! Bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ko pang sinugod ni Lolo Ambo si Pinunong Matyas at mabilis na pinutulan ng ulo. Kasabay nun, tuluyan ding nasunog ang buong katawan nito at naging abo. Tuluyan ko na ngang naipikit ang aking mga mata at hindi ko na alam ang mga sumunod pang nangyari. Paggising ko, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang kwarto na may maliwanag na mga ilaw. Pinagmasdan ko ang paligid at alam kong nasa ospital ako. Masakit pa man ang dibdib ko mula sa tumamang sibat. Pinilit kong bumangon upang tawagin si Lolo. Pero imbis na siya ang dumating, sina Mama at Papa ang sumalubong sa akin. Anak, bumalik ka sa kama. Hindi ka pa pwedeng magkikilos ngayon dahil hindi pa magaling ang sugat mo. Nasaan po si Lolo Ambo? Gusto ko po siya makita. Anak, makinig ka muna sa papa mo, pakiusap. Kailangan mo pang magpahinga. Ano nangyayari? Bakit magkasama kayong dalawa ngayon? Bago muling magsalita ang mga magulang ko, ay magkasama muna nilang inayos ang pagkakahiga ko. Hindi ko alam, pero ng mga sandaling yon, ibang-iba ang papa at mama na nakikita ko. Hindi na sila gaya ng dati na parang iwas sa isa't isa. Ngayon, para bang sobrang magkasundo sila. Isang bagay na first time ko lang makita sa kanilang dalawa. Kiko anak, nagkasundo na kami ng mama mo. Nung umuwi ka dito sa Iloilo, sinubukan ko siyang puntahan, suyuin at kausapin. Naging maayos naman ang lahat at muli kami nagkabalikan. Tama ang papa mo. Maayos na kaming dalawa ngayon. Lalo na ngayon na alam naming hindi maganda kapag wala kami sa tabi mo.
Sorry anak. Kasi dahil sa amin napahamak ka. Sobrang sakit na makitang nasa ganyang sitwasyon ka, anak. Kaya nangako kami ng mama mo na hindi na kami mag-aaway at maghihiwalay kahit kailan. Hindi ka na namin iiwan, anak. Nang mga sandaling yon, hindi na ako nakapagsalita pa at tuluyang naiyak dahil sa mga nangyayari. Labis na kasiyahan ang nararamdaman ko dahil sa wakas, maayos na ang mama at papa ko at sa wakas, maayos na ang pamilya ko. Niyakap nila ako ng maigpit at ganun din ang ginawa ko sa kanila. Kumusta na ang apo kong antingero? Lo! Buti ayos lang po kayo, Lo! Lo! Naging maayos ako dahil iniligtas mo ang buhay ko, apo. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko napigilang umiyak ng sobra nang hawakan ni Lolo ang balikat ko. Nang mismong araw na yon, nanaig ang kapatawaran. Nalaman na rin ni Papa Dante ang buong katotohanan. Naintindihan niya ang totoong rason kung bakit hindi siya nasamahan noon at kung ano ang isinakripisyo ni Lolo para sa kaligtasan naming lahat. Kaya walang pag-aalinlangang humingi ng tawad si Papa sa kanya. Sa wakas, naramdaman ko rin ang buo at masayang pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Kinausap ko sina Mama at Papa pagkatapos ng mga nangyari. Hiniling kong dito na muna ako titira sa probinsya para hindi na mag-isa si Lolo sa bahay. Pumayag naman sila at madalas silang dumadalaw tuwing may bakasyon o libreng oras. Mula noon, naging payapa na talaga ang baryo namin. Wala nang masama o kakaibang nangyayari. Wala na ring aswang na gumagambala sa mga tao dahil tuluyan na naming naubos ang hukbo nila. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang namayapa si Lolo Ambo dahil sa katandaan. Naging masaya at payapa ang huling araw niya na kasama ko. Masakit man ang pagkawala niya, napayapa ang loob ko dahil alam kong nagampanan niya ng buong husay ang tungkulin niya. Pagkatapos mailibing si Lolo, nagdesisyon na akong sumama kina Papa at tuluyang bumalik sa Maynila. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan namin, yun ay ang halaga ng pakikinig at pag-unawa. Kahit gaano kalalim ang galit sa pamilya, mabubura yan ng maayos na pag-uusap at wagas na pagpapatawad. Higit sa lahat, natutunan kong kusang lumalabas ang tapang ng tao kapag kaligtasan na ng mga mahal sa buhay ang nakataya. Malayo man ako ngayon, babaunin ko palagi ang mga alaala ko sa probinsya. Ang kagitingan ng bayaning si Apong Abo ay tiyak na mananatiling buhay at nakaukit sa makulay na kasaysayan ng aming pamilya habang buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Blair. Muli ako po si Kiko at sana ay may natutunan po kayo sa aking karanasan. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo sa mga hindi pa po nagsasubscribe at pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga istorya. At mag-iwan na rin po kayo ng inyong comment para sa inyong saloobin kung nagustuhan niyo ba o hindi ang kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, mga idol.